Tahimik na laban ni Leo ang pangarap na walang nakapansin. Sinasabing ang mga Leo ay ipinanganak upang mamuno, upang tumindig sa gitna ng liwanag, umaatungal ng may dangal at kumpiyansa. Ngunit paano kung sa likod ng kanilang malakas na tinig ay may nakatagong kahinaan? Sa likod ng bawat mapagmalaking ngiti ng isang Leo, may pangarap silang bihirang ibahagi, isang lihim na apoy na tahimik na nagliliyab kapag walang nakatingin. Habang nakikita ng mundo ang kanilang lakas, sila lamang ang nakararamdam ng bigat ng sariling inaasahan. Hindi ito tungkol sa kasikatan o karangalan. Ito'y tungkol sa tahimik na labanan sa pagitan ng kung sino sila at kung sino ang nais nilang maging. Dahil minsan, ang tunay na malalakas ay hindi ang pinakamalakas ang tinig, sila ang lumalaban sa katahimikan, ginagawang apoy ang takot, at lakas ang sakit. Ito ang kwento ng nakatagong ambisyong iyon, ang ambisyong nagiging daan upang maging totoo ang pangarap ng isang Leo. Bawat Leo ay may dalang korona, hindi gawa sa ginto, kundi ng mga pangarap. Lumalakad sila ng may kumpiyansa, nagsasalita ng may alab, at naniniwalang nararapat marinig ng mundo ang kanilang pag-aatungal. Ngunit sa likod ng makinang nilang presensya, may katotohanang bihira nilang ibahagi, isang pusong hindi lang nais mapansin, kundi maunawaan. Para sa isang Leo, ang tagumpay ay hindi lang tungkol sa pagkilala. Ito'y tungkol sa pagpapatunay sa sarili na ang kanilang apoy ay patuloy na may halaga, kahit kapag nakalimutan ng mundo na palakpakan sila. Malaki silang mangarap, totoo silang magmahal, at mas malalim silang nasasaktan kaysa sa inaakala ng iba. At kapag hinamon ng buhay ang kanilang pagmamataas, kapag unti-unting pumapasok ang pagdududa, may nagigising sa loob nila. Ang kanilang nakatagong ambisyon. Ito ang sandaling nagsisimulang magbago ang pangarap ng isang Leo. Hindi dahil sa swerte, kundi sa tapang. Hindi dahil sa ingay, kundi sa layunin. Dahil ang paglalakbay ng bawat Leo ay nagsisimula sa isang katotohanan, ang kanilang liwanag ay kailanman hindi naging karaniwan. Kilalanin si Leon, isang lalaking kayang magpaliwanag ng kahit anong silid sa kanyang presensya. Hindi siya mayaman ni sikat, pero kapag nagsalita siya, nakikinig ang lahat. Ang kanyang tawa ay puno ng kumpiyansa, ang kanyang lakad ay may direksyon, at ang kanyang mga pangarap mas malaki pa sa mga bituin kanyang tinitingala tuwing gabi. Ngunit tulad ng karamihan sa mga Leo, may lihim si Leon na walang nakakakita. Sa likod ng bawat ngiti ay may bigat na hindi niya kayang ipaliwanag, isang tinig na bumubulong, kailangan mong maging higit pa. Gusto niyang matupad ang kanyang pangarap, makalikha ng isang bagay na dakila, mag-iwan ng marka. Pero hindi madali ang daan. Bawat hakbang pasulong ay may kasamang libo-libong pagdududa. Sinimulan siyang husgahan ng mga tao, masyado siyang ambisyoso, masyado siyang mapagmataas, masyado siyang nangangarap. At sa unang pagkakataon, ang apoy ni Leon ay unti-unting nagdilim. Isang gabi, habang natutulog ang buong syudad, mag-isa siyang tumayo sa bubungan, nakatingin sa madilim na kalangitan. Mahinang bulong niya sa sarili. Paano kung ang pangarap ko ay hindi kailanman nakatakdang matupad? Tahimik ang mga bituin sa itaas, pero sa loob niya may kumikilos. Isang alaala ang bumalik, ang araw na unang nabuo ang kanyang pangarap. Bata pa siya noon, puno ng pag-asa, at naniniwalang kahit gaano siya kaliit, kaya niyang magningning ng mas maliwanag kaysa sa takot. Ang alaala ring iyon ang muling nagpasiklab ng apoy sa kanya. Dahil sa kaibuturan ng bawat Leo, alam nila ang katotohanan. Ang ambisyon ay hindi kayabangan, ito ay pagkauhaw. Pagkauhaw na lumikha, mamuno, at magbigay inspirasyon, kaya nagsimula muli si Leon. Mas maaga siyang bumangon. Mas matagal siyang nagtrabaho. Mas madalas siyang nabigo, ngunit mas mabilis din siyang natuto. Bawat pagtanggi, bawat gabing walang tulog, ay naging gatong sa apoy sa kanyang loob. May mga sandaling gusto na niyang sumuko. May mga panahong wala nang naniniwala sa kanya. Pero naalala niya. Ang mga Leon ay hindi umaatungal para makuha ang papuri ng iba. Umaatungal sila para ipaalala sa sarili kung sino sila. Unti-unti, nagsimulang lumitaw ang mga resulta. Maliit na tagumpay dito, isang pag-asa roon, parang sikat ng araw na unti-unting sumisilip sa ulap.
Ang mga taong minsang nagduda sa kanya ay nagsimulang mapansin siya muli. Ngunit sa oras na yon, wala na siyang pakialam sa kanilang palakpak. Natutunan niyang ang tunay na ambisyon ay hindi tungkol sa pagpapatunay sa iba na nagkamali sila, kundi sa pagpapatunay sa sarili na tama ka. Subalit, may isa pang pagsubok na naghihintay sa kanya. Nang marating na niya ang dulo ng tagumpay, may hindi inaasahang nangyari, isang malaking kabiguan. Ang proyektong buong puso niyang itinayo ay bumagsak. Nawala ang kanyang ipon, ang kumpiyansa, maging ang mga kaibigan na minsang naniwala sa kanya. Ang parehong mundong minsang pumalakpak para sa kanya ay biglang natahimik. Pwede na sana siyang sumuko. Halos ginawa na nga niya. Ngunit gabing iyon, habang mag-isa sa kanyang walang laman na apartment, tumingin siya sa salamin, pagod ang mga mata, nanginginig ang mga kamay, at mahina niyang binulong. Siguro ito ang totoong pagsubok. At doon niya napagtanto ang isang makapangyarihang bagay. Ang mga pangarap ay hindi namamatay dahil sa kabiguan. Namamatay ang mga ito kapag tumigil ka ng maniwala. Kaya tumindig siyang muli, hindi bilang dating leon na naghahanap ng palakpakan, kundi bilang bagong leon na naghahanap ng layunin. Muli niyang itinayo ang lahat mula sa simula. Tahimik siyang nagtrabaho ngayon, hindi para mapansin, kundi para maging totoo sa sarili. Hindi na niya hinabol ang pagiging pinakamahusay, hinabol niya ang pagiging tapat sa kanyang puso. At nang tuluyan niyang makamit ang kanyang pangarap, nang maging realidad na ito, walang malakas na kasiyahan, walang spotlight, walang sigawang palakpak. Tanging kapayapaan. Umiti si Leon hindi dahil napansin siya ng mundo, kundi dahil sa wakas, napansin na niya ang sarili niya. Nang tuluyang sumikat ang araw kinabukasan, hindi ito sumikat para sa mundo, sumikat ito para kay Leon. Dahil sa unang pagkakataon, hindi siya nagising upang habulin ang isang bagay sa labas ng kanyang sarili. Nagising siya nang may pasasalamat para sa kanyang paglalakbay, sa mga pagkakamaling nagturo sa kanya, at sa lakas na natagpuan niya sa katahimikan ng kanyang mga kabiguan. Iyan ang kakaiba sa mga Leo, nakikita ng mga tao ang kanilang kumpiyansa, pero bihirang makita ang kanilang tapang. Naririnig nila ang kanilang pag-aatungal, pero hindi nila nakikita ang mga laban sa likod nito. At marahil, iyon ang tunay na kahulugan ng ambisyon, hindi ang malakas na pagnanais na mapansin, kundi ang tahimik na pagpupursigi kahit walang nakakakita. Ang pangarap ni Leon ay hindi natupad dahil sa swerte, kundi dahil hindi siya sumuko noong pinakamahalaga. Natuto siyang ang universo ay hindi ginagantimpalaan ng mayabang, kundi ang matatag. Kaya kung isa kang Leo o isang taong may apoy na nakatago sa loob, tandaan mo ito. Ang iyong pangarap ay hindi masyadong malaki. Ang iyong panahon ay hindi pa huli. At ang iyong ambisyon ay hindi sobra. Maaaring hindi palaging maunawaan ng mundo ang iyong alab. Ngunit darating ang araw na mararamdaman nila ang iyong liwanag. Dahil kapag nagpasya ang isang Leo na bumangon, wala nang anumang duda, takot, o kabiguan ang makapipigil sa kanila. Kung may kung anong tumama sa puso mo habang pinapakinggan mo ang kwentong ito, marahil ay dahil may bahagi sa iyo na katulad ni Leon. Marahil ay matagal ka nang lumalaban sa katahimikan, mahigpit mong hinahawakan ang isang pangarap na ikaw lang ang naniniwala. Pero tandaan mo ito, totoo ang iyong apoy. Mahalaga ang iyong kwento. At walang sinuman ang kayang pumatay sa liwanag na isinilang upang magningning. Kaya huwag kang titigil ngayon. Patuloy kang mangarap. Patuloy kang bumuo. Patuloy kang maniwala kahit tahimik na ang mundo. Dahil darating ang araw na, kapag ang iyong pangarap ay tuluyang natupad, titingnan mo ang nakaraan at mauunawaan mo. Hindi pala ito tungkol sa lakas ng iyong pag-aatungal, kundi sa tatag ng iyong puso noong walang nakikinig. Kung isa kang Leo o isang taong nangangarap, ang kwentong ito ay para sa iyo. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Dahil maaaring ang iyong sariling pagsikat ng araw ay mas malapit na kaysa sa inaakala mo.